Magandang araw mga bata! Ako, si Teacher Mika. Kamusta naman kayo ngayon? Masaya ba kayo? Alam niyo ba mga bata, tuwing umaga, bago pumasok sa paaralan, may isang napakahalagang gawain tayong dapat ginagawa. Ano kaya iyon? Tama! Ang pagligo! Pero, paano kaya kung may batang ayaw maligo? Naku, ano kaya ang mangyayari sa kanya? Mabango kaya siya? O mabaho? Ngayong araw ay kikilalanin natin si Popoy, ang batang ayaw maligo. Pero bago ko simulan ang aking kwento, nais ko po bang makita ang mga mukha ng batang handa na? Ang gaganda't gwapo naman! Bago tayo magbasa, pag-aralan muna natin ang ilang mga salitang lalabas sa kwento upang mas madali natin itong maintindihan. Una, ang labakara. Ang labakara ay isang tela o tuwalya na ginagamit sa pagpupunas ng katawan. Halimbawa sa pangungusap, ginamit ko ang labakara upang punasan ang aking muka. Sumunod, ang medical outreach. Ang medical outreach ay isang programa na puno ng doktor at nurse na magbibigay ng libreng gamutan sa mga tao. At ang sumunod naman, ang Holland at ang patintero. Ito ay mga laro ng batang Pinoy. Ang Holland ay mga maliliit na bilog na gawa sa plastic at pwede rin itong gawa sa salamin. Ang patintero naman ay isang laro kung saan kailangan mong tumawid sa kabilang linya na hindi nahuli ng inyong kalaro. Sumunod, ang bungang araw. Ang bungang araw ay mga pantal natin sa balat. Ito ay nakuha natin dahil sa sobrang bilat sa araw o dahil sa pagpapawis. Sumunod naman, ang galis aso. Ito ay sakit sa katawan. Ito ay sobrang kati at may butlig-butlig. Ang huli, amoy araw. Ang amoy araw, ang ibig sabihin nito ay amoy pawis. Ngunit, bago natin simulan ang kwento, may mga katanungan po muna ako sa inyo. Sino kaya dito ang batang araw-araw naliligo? Wow! Ang gagaling naman! Sino kaya dito ang batang hindi araw-araw naliligo? At huling katanungan, ano kaya mangyayari sa atin kung hindi tayo naliligo? Ating alamin sa kwento na pinamagatang Ang Batang Ayaw Maligo. Kwento ni Beng Alba at iginuhit ni Marcos Nada. Si Popong, ang batang ayaw maligo. Masayang-masaya siya kapag nakakatakas siya sa kuskus ng labakara, dulas ng sabon, at higit sa lahat, sa lamig ng tubig. Popong, maligo ka na! Naghihintay na ang tubig mo sa banyo! Sasabihin ng nanay niya. Tuwing maririnig ni Popong ang salitang ligo, para bang binubuhusan ng isang balding malamig na tubig. Kung ano-anong dahilan ang binibigay ni Popong para makaiwas ng sa pagligo. Nay, parang may sakit po ata ako. Nay, tatapusin ko lang po itong paboritong palabas ko. O di kaya'y itatago niya ang sabon at sasabihin, Nay, wala na pong sabon. Minsan ay umalis ang magulang ni Popong para tumulong sa 3 araw na medical outreach sa kabilang bayan. Iniwan nila si Popong sa kanyang lola at laking tuwa naman ni Popong. Yay! Opo, naligo ka na ba? Tanong ni Lola Erlinda. Opo, Lola, sagot naman ni Popong. Tingnan po ninyo, basa pa ang buhok ko at bagong palit pa ang sando ko. Pero ang totoo ay, pinasalang niya ang kanyang buhok at pinalitan ang kanyang sando.
Aba, oo nga. Pero ano ba yung naamoy ko na parang amoy araw? Tanong ni Lola Erlinda. Si Blackie po yun, Lola. At tinuro ni Popong ang alaga nitong aso. Sa unang araw na nawala ang mga magulang niya, libreng-libre si Popong. Wala silang ginawa, kundi maglaro sa loob ng bahay. Inilampaso niya ang katawan sa sahig, isiniksik ang sarili sa ilalim ng kama. Yuppie! Walang pasok! Wala si nanay at tatay. At siyempre, walang ligo. Sa pangalawang araw, sa bakuran naman naglaro si Popong. Umakyat siya sa punong bayabas at hinabol ang mga alagang pato. Sabay-sabay po tayo mga bata. Yippee! Walang pasok! Wala si nanay at tatay. At siyempre, walang ligo. Dumating ang ikatlong araw. Wala pa rin ang nanay at tatay ni Popong. At 3 araw na siyang hindi naliligo. Nanlilimanhid na siya sa dumi, magulong-magulong buhok, naglalakit na katawan, at ubod ng sama ang amoy. Apo, gumising ka na. Abay, mahuli ka na sa klase mo. Sigaw ni Lola Erlinda. Bumangon si Popong at dali-daling isunuot ang kanyang uniforme. Hindi na siya nakapagsuklay. Hindi na rin siya nakapagsipilyo ng ipin. Aba, Apo, bakit parang hindi ka ata naligo? Ang dungis ng mukha mo. Lola, pag uwi na lang ako maliligo. Tanghali na kasi ako nagising eh. Masayang pumasok sa eskwela si Popong dahil muli niyang makikita ang kanyang mga kaibigan. Maglalaro sila ng holen at patintero. Ngunit habang nagpapatintero, ay hindi mapakali si Popong. Kamot sa ulo, kamot sa braso, kamot sa binti, kamot sa pisngi, kamot sa tiyan, kamot sa pit. Kaya naman, Popong, hindi mo nataya si TJ. Popong, hindi mo nataya si Tintin. Kamot ka kasi ng kamot eh. Siguro, hindi ka naligo, no? Sa tingin nyo, ano kaya naramdaman ni Popong nung sinabihan siyang hindi siya naliligo ng mga kaibigan niya? At ano kaya mga reaksyon ng kaibigan niya nang makita nila si Popong kamot ng kamot? Ating alamin. Pagkatapos magpatintero ng 3 beses, hindi na nila isinali si Popong. Naiwang nag-iisa si Popong. Malungkot niyang pinapanood ang mga kalaro mula sa malayo. Bakit kaya ayaw nila akong makasama? Malungkot na malungkot si Popong. Marami nga siyang pagkain para sa merienda. Wala naman siyang kasalo. Gusto nga niya makipagtakbuhan. Wala naman siyang kalaro. Muli niya nilapitan ang mga kalaro. Pwede ba akong sumali sa inyo? Pwede, Popong. Pero kung nakaligo ka na. Sigaw ng mga kalaro niya. Sabay nagtawanan. Tinignan ng maigi ni Popong ang kanyang klase. Napansin niya na ibang-iba nga ang itsura nila sa kanya. Maayos ang kanilang buhok, malinis ang kanilang muka, at mapuputi ang ngipin. Samantala, siya na may ubod ng gusgusin at kamot ng kamot. Ano kaya sa tingin niyo ang gagawin ni Popong nang malaman niya na ibang itsura niya sa mga klase niya? Alamin natin sa pagpapatuloy ng kwento. Dali-daling umuwi si Popong. Agad niyang hinanap ang pinakamabangong sabon, pinakamalaking labakara, at nagsimulang magkuskus, kuskus dito, kuskus doon, 1, 2, 3 buhos ng tubig. Ulitin nga po natin. Kuskus dito, kuskus doon, 1, 2, 3 buhos ng tubig. At sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman ni Popong na masarap palang maligo. Masarap pala ang pakiramdam ng katawan kapag nililinis ng sabon at hinuhugasan ng tubig.
Hindi niya napansin na malamig pala ang tubig. Pagkalabas ng banyo, may isang sorpresa ang naghihintay kay Popong. Ano kayang sorpresa ito? Wow! Ang bango-bango naman ng anak ko! Sigaw ng kanyang tatay. Nay! Tay! Bumalik na kayo! Masayang sambit ni Popong at niyakap niya ng maigpit ang kanyang mga magulang. Oo anak, sa katunayan, nag-aalala kami sa iyo habang nasa kabilang bayan kami. Sagot ni nanay. Maraming bata kasi doon na kung hindi may bungang araw, may galis aso naman. Dagdag ni nanay. Nagkasugat-sugat na nga ang mga balat nila dahil siguro kamot sila ng kamot. Napaisip si Popo sa sinabi ng kanyang nanay at tatay. Naalala niya na muntik na rin siya magkasugat-sugat dahil kamot siya ng kamot. Tinignan niya ang kanyang mga magulang. Nay, tay, sorry po. Kasi po, mula nung umalis kayo, ay ngayon lang ulit ako naligo. Nagsisinungaling po ako kay Lola tuwing tinatanong niya kung naligo na ako. Pero mula ngayon, susundin ko na po ang lahat ng sinasabi niyo. At kahit na si Lola ang nagbabantay sa akin, maliligo po ako. Matapos mangako ni Popong, ay bigla itong napaisip. Si Blackie kaya? At dito nagtatapos ang kwento ng batang ayaw niligo. Naging masaya ba kayo sa ating kwento? Ayan, palakpakan naman po. Ngayon, ating tatalakayin kung ano bang mga aral sa ating kwento ngayon. May nais po bang sumagot? Tama! Dapat araw-araw tayo naliligo at araw-araw tayo nagkukuskus ng mga ating balat. Sino pa po? May naririnig ako. Tama! Dapat matuto tayong makinig sa ating mga magulang o sa mga nakakatanda sa atin. Dapat tayo maging masunurin at magalang sa kanila. Ngayon tapos na ang ating kwento, sagutin naman natin itong mga katanungan na ito. Una, bakit ayaw maligo ni Popo noong una? Yan, dahil malamig raw ang tubig. Sumunod, ano kaya ang nangyari sa kanya sa paaralan? Nahiya siya dahil sinabihan siya ng mga kaibigan niya na maligo muna. Kaya mga bata, laging tatandaan, ang pagiging malinis sa katawan ay tanda ng paggalang sa sarili at sa iba. Sabay-sabay nga po tayo. Malinis ako, mabango ako, at araw-araw naliligo ako. Ulitin po natin. Malinis ako, mabango ako, at araw-araw naliligo ako. Kayo naman po. Palakpakan naman po natin ang ating mga sarili. Maraming salamat sa pakikinig mga batang mabango at araw-araw naliligo. At dahil marami tayo natutunan sa ating kwento, ngayon naman, para mas maunawaan pa natin ang ating napakinggan, magkakaroon tayo ng ilang gawain na siguradong magugustuhan ninyo. Handa na ba kayo? Ang gagaling naman! Kung ganoon, ilabas na ninyong mga lapis at papel at simulan na natin ang ating mga gawain.